Good morning mga kaskwami, guys, mga mare. Kayo na lang yung pumili kung ano yung gusto nyo doon. Charis. For today's video ay nandito nga kami ngayon sa barbershop para pagupitan nga tong si Bunso. At dahil naiinip na nga kami sa bahay, isinama ko na nga rin yung pamangkin namin ni Mr. Lolong, tsaka nga yung biyanan ko. At kung makikita nyo nga ay sobrang haba na nga ng buhok ni Bunso, ay Diyos ko, kailan pa yata yung huling gupit niya. March pa nga nung unang nagpagupit siya, nung kaka 1-year-old niya nga lang, pero napakalikod niya doon at dito rin siya nagpagupit. At dahil sobrang likod nga niya noon, ay Diyos ko, puro uka-uka nga yung gupit niya dati. Kaya naman sa mga pagkakataong ito ay sinugurado ko nga hindi na siya maglilikot at pinalaki ko nga muna siya ng konti para magupitan siya ng maayos. Pero yung inaakala ko nga hindi siya maglilikot ay Diyos ko, mas malikot pala siya ngayon. Charis. Pinauna ko na nga pagupitan yung pamangkin ko kasi baka mga timamaya si Bunso pag siya yung nauna. At nung si Bunso na ngayon sumunod ay napakalikot nga niya. Kailangan dalawa nga kami yung maghahawak at hindi na nga ako nakapag-video. Alam ka namang mag-video ako, Diyos ko, di nahulog yung Bunso ko at hindi nagupitan ng maayos. At after nga ng bakbakan namin sa barbero ay pauwi na nga kami, kaya napadaan nga kami dito sa Talipapa para nga bumili ng mga sangkap sa uulamin namin for today's video. At dahil ito nga at bagong gupit na naman nga siya, ay Diyos ko, nagmukha na naman siyang tao. Charis. Mula nga nung pinanganak ko tong si Bunso, ay ito pa nga lang yung second time na papagupitan ko nga yung buhok niya. Hindi naman kasi ganun kadali magpagupit ng bata. Ay Diyos ko, pag nasa barbershop ka na, ay Diyos ko, nagdidigmaan na kayo ng barbero. Charis. At dahil nagmamadali na nga kaming umuwi kasi nangangati na sila, ay pagkarating nga namin ng bahay ay napaliguan na nga sila agad dalawa. So fast forward, pagkarating nga namin ng bahay, nakapagluto na nga ako. At ito namang si biyanan ko, Diyos ko, aalis na raw siya. Sabi ko nga sa kanya, ay bakit siya aalis, ano yung nagawa kong mali? Charis. Dahil nakapagpa-check up na nga rin siya dito at kailangan na niyang umuwi sa Mindoro dahil nag-aalala nga siya sa mga apo na naiwan niya doon. So ang sabi ko nga sa kanya, bang inaantay nga niya yung anak niya na mag-chat-chat sa kanya para magkita sila sa SM Pampanga. Ay Diyos ko, hintayin niyo ako, nanay. Ihiwalay ko nga muna tong mga puti sa decolor. Diyos mio. At napansin ko nga na meron pa pala akong soju na natira sa rep kaya tinungga ko na. Saktong-sakto nga at 1 linggo na akong inuubo para man matanggal yung ubo ko. Nilagyan ko na nga lang ng konting kalamansi tsaka ako ininom. O diba, sa mga oras na yan, hindi mo na kailangan ng kainuman kahit ikaw nga lang ay kaya mong pasahin yung sarili mo. Sa mga oras nga na yan ay kausap ko nga yung biyanan ko at sabi ko tumagay muna siya pero hindi pala pwede dahil naggagamot siya. Charis. So ito na nga yung point na alis na nga sila dahil 12:30 na nga ng tanghali dyan at ihahatid ko nga lang sila dito sa harap ng kalsada dahil sobrang init na. Tinanong ko nga yung biyanan ko dyan kung hindi na ba talaga siya magpapapigil. Sabi niya hindi na raw, gustong gusto na niyang umuwi. Diyos mio. Pero wala naman ako magagawa kahit maglupasay pa ako dyan na hindi ko na talaga siya mapipigilan. Ang importante lang naman sa aming mag-asawa ay napacheck up nga siya dito dahil tumataas nga yung sugar niya. In fairness naman sa biyanan ko na to ay napakabait niya. Parang yung asawa ko at sana all. Ikaw, mabait din ba yung biyanan mo? Charis. Yun lang muna. Salamat sa panonood.